sama-sama tayong magiging saksi. Mahigit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang makikinabang sa 50 pisong dagdag sa arawang sahod na inaprubahan ng NCR Wage Board epektibo July 18. Pero naliliitan po ang ilang manggagawa, lalo hanggang 200 piso ang ipinanukalang dagdag sahod sa Kongreso. Saksi, si Rafi Tima. Simula July 18, epektibo na ang 50 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ang dagdag sahod mangyayari isang taon matapos ang huling aumento sa Metro Manila na 35 pesos. Ang service crew na si Louie natawa na lang sa aumento, lalo pat umasa siya sa 100 pisong aumento na panukala sa Senado. Dagdag pagkain lang yun, sir. Pero pang gastos sa araw-araw, parang hindi kakayanin pa rin yun, sir. Kung aprobahan nila yung 100, baka pwede pa yun, sir. Wala pang sariling pamilya si Louie, pero siya ang nagtataguyod para sa kanyang may sakit na ama at tinang nag-aalaga rito. Pero pasalamat na rin daw siya sa dagdag ng 50. Ikaw ba, umaasa ka sa mga kongresista na ibalik pa rin, ituloy nila yung legislated na at least 100 o 200? Hindi na ako maasa dun, sir. Yung 50 pa nga lang, sir, hirap na silang aprobahan eh. 100 pa kaya, sir. Sa ngayon, 695 pesos na ang minimum para sa mga nasa non-agriculture sector sa Metro Manila mula 645 pesos. Para naman sa agriculture sector, service and retail establishments na 15 pababa ang bilang ng empleyado at manufacturing establishments na walang 10 ang bilang ng empleyado, magiging 658 pesos ang sahod mula sa kasalukuyang 608 pesos. Ang Employers Confederation of the Philippines mas tanggap daw ang 50 pesos na aumento kumpara sa panukalang 100 pesos na aumento mula sa Kongreso at 200 pesos mula sa Senado. Kahit na marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it kaysa rin sa legislative wage hike na masyadong emotional at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagal nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% noong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kailangang balansin ng mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at pagbawas sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilit na magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilit na magbawas ng tao kung hindi nila kaya. Pebrero noong nakarang taon, lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ang bersyon ng Kamara naipasa noong June 4. Pero patapos na ang 19th Congress nang maipadala ito sa Senado. Bago matapos ang sesyon, hinikayat ng Senado ang Kamara na i-adapt na lang ang kanilang bersyon. Pero ang Kamara nanawagang i-convene ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang magkaibang bersyon. Sa huli, natapos ang 19th Congress nang hindi na i-reconcile ng Kongreso ang panukala na dapat sanay unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Ngayong 20th Congress, sinimulan ng ihain ang mga panukalang aumento sa sahod, gaya ng panukalang 1,200 pesos na living wage para sa pribadong sektor. Nais naman ng ilang kongresista na buwagin ang provincial wage system at magtakda ng iisang minimum wage sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Hanggang 60 pamilya ang nasa evacuation center matapos bahain ang kanilang mga bahay dahil sa bumigay na pader sa Navotas. Saksi, si Joseph Moro. Dahil sa pagbagsak ng river wall sa likod ng mga bahay sa Celestino Street sa Barangay San Jose sa Navotas nitong Sabado, Nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! natangay ang mga bahay at gamit sa lakas ng pagragasa ng tubig. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! Pati ilang residente inanod. Inagos po ako hanggang doon. Malakas po talaga. Pag-aagos po ng tubig, buti na lang po, is nakahawak ako sa pader. Dito po. Pagkahawak ko na yun, hinawakan ko yung anak ko kaagad. Natuntun namin ang humihingi ng tulong sa video. Binaharaw ang bahay ni Flora Pascual at hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Sa totoo lang po, hanggang may trauma pa po ako. Ang mga pansamantalang remedyo naman sa sandbag gumuho kahapon, animoy tubig sa dam ang pagbuluwak ng tubig.
Sa ngayon, mga sandbags yung inilagay ng lokal na pamahalaan para pansamantala na matigil yung tubig dagat sa pagpasok sa mga bahay dito sa Barangay San Jose. Pero nangangamba yung mga residente lalo na kapag high tide. Ayon sa Navotas City Disaster Risk Reduction Management Office, pagmamayari ng kumpanyang AH Arroyo and Sons Rizal Slipway ang bumigay na pader. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa kumpanya pero direkta na raw sila nakikipag-ugnayan sa City Hall at aayusin ang pader ngayong linggong ito. Kausap na po natin yung may-ari ng kumpanya ay papalitan nila yung pader po na yan. Kaya lang ngayon po kasi, syempre hindi naman matatapos ng isang araw po yan. Tama, opo. So, pag tataas na naman yung high tide, so kailangan may gawin tayong temporary na paraan. Ang gagawin lang naman ho dyan ay bubuhusan lang po nila ng semento. Ipe-permanente na ho nila yung bakod para po dito. Ayon sa CDRRMO, matagal na dapat kinumpuni ang pader. Unfortunately, kung titingnan nyo ho yung mga bahayan, parte na ho ng dingding nila yung wall eh. Parang nakiusap na huwag mo nang gibayin kasi maapektuhan yung mga nakatira dito eh. Nahihirapan naman bumaba ang tubig sa ilog dahil nasira nitong Mayo ang Malabon Navotas floodgate. Ayon sa MMDA, magagawa na rin ito bukas. Kung naisasara po natin yon, yung tubig dagat po during high tide hindi makakapasok. Dinala sa evacuation center ang nasa 40 hanggang 60 na pamilyang apektado ng pagbaha. Nagbigay rin ng mga gamot kontra leptospirosis ang City Health Office. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Abot bewang na baha ang nilusong ng mga taga-Iriga City sa Camarines Sur matapos ang malakas na buhos na ulan. Stranded naman ang ilang motorista dahil sa malakas na agos sa Davao de Oro. Ating saksihan. Malakas na bulwak ng tubig ang bumungad sa mga motorista sa New Bataan, Davao de Oro kahapon. Mahigit 30 minuto rin silang stranded sa Nabunturan, Maragusan Road. Kasabay ng ragasan ng tubig ang pagguho naman ng lupa at mga bato sa gilid ng bundok. Ang ilang residente naglagay ng malalaking bato sa gitna ng tubig para maalalayan sa pagtawid ang ibang motorista. Tinulungan din nilang makatawid ang ilang residente. Humupa rin kalaunan ng tubig at muling nadaanan ng kalsada. Humamba lang naman ang lupa na may kasamang mga bato sa bahagi ng National Highway sa Don Marcelino, Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa MBRMO Don Marcelino, bumuho ang lupa bunsod ng sama ng panahon. Pansamantalang isinara ang kalsada at nagsagawa ng clearing operations. Sa Iriga City, Camarines Sur, abot bewang ang baha matapos ang pag-ulan na tumagal ng halos 1 oras. Humupa na ang ulan pero mataas pa rin ang baha sa lugar. Abot tuhod ang tubig sa Iriga City Sentro. Trough ng low pressure area o LPA at habagat ang nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, may tsansang maging bagyo ang binabantay ang LPA na huling namataan 920 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa datos ng Metro Weather, makakaranas ng pag-ulan ng halos buong Luzon pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Posibleng masundan pa ang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong kumakalma ang sitwasyon sa Middle East. Ayon po yan sa Department of Energy. Kung magkano ang posibleng bawas presyo sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, mataas ang tsansang tuloy-tuloy rin ang bawas presyo sa produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Ang inaasahan ng DOE, babalik ang presyo sa level nito noong June 6 to 9 bago tumindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13. Noong panahong yon, nasa 45 pesos hanggang halos 68 pesos ang presyo ng gasolina. Nasa 44 pesos hanggang halos 61 pesos ang presyo ng diesel at higit 67 hanggang higit 82 pesos ang kada litro ng kerosene. Sa ngayon, umaabot sa 51 pesos hanggang halos 71 pesos ang presyo ng gasolina. Halos 50 hanggang halos 69 pesos ang presyo ng diesel. At ang kerosene nasa halos 72 hanggang higit 89 pesos ang kada litro. Mababawasan pa yan bukas dahil sa 1 peso and 40 centavos na bawas presyo sa gasolina, 1 peso and 80 centavos sa diesel at 2 pesos and 20 centavos kada litro sa kerosene. Around 4 and 5 pesos pa ho sana ang inaasahan natin in the coming weeks na tuloy-tuloy na pagbaba. As long ho na masustain ho yung ceasefire na yan at walang additional na gulo na nagkukos ng speculation ang mangyayari sa atin.
Nananatili rin ang 1 peso per liter discount ng ilang oil company. Pag-aaralan pa kung pwede ring bigyan ng discount ang mga pribadong sasakyan. Pero meron pa rin mga nalilitan sa oil price rollback, lalo't higit 5 piso kaagad ang taas presyo sa diesel noong nakaraang linggo. Kasi yung cost ng speculation ay hindi naman agarang nawawala, agam-agam. So, dadaan ho yan ng mga ilang adjustment. Ngayon, wala ho tayong inaasahang magiging rason para umingkriso ito agaran. Pwede na rin, basta meron, kaysa wala. Pero dapat naman, kung magkano tinataas, dapat ganun din nire-rollback, di ba? Bukod sa rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, may dagdag pang good news dahil may inaasahan ding rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas simula bukas. Saudi Arabia hindi affected nung conflict na yan. Ito na ho yung panahon kasi na pababa ang LPG. Sakaling tumaas muli ang presyo, diskwento, fuel subsidy at utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo ang nakikitang remedyo ng DOE. May posibilidad ng oil exploration sa Mindanao pero ayon sa DOE, baka abutin niya ng 10 hanggang 15 taon. Especially yung mga area na nakaharap sa Malaysia and Indonesia with the same geological age nung area, hindi malayo na makahanap din tayo ng ganong mga resources, oil and gas. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. May rollback sa presyo ng LPG simula po bukas. Base sa anunsyo ng Petron at Solain, piso ang tapyas sa kada kilo ng LPG. Katumbas po yan ng 11 pisong bawas sa presyo ng tangke ng LPG na tumitimbang ng 11 kilo. Kakasuhan sa NBI ni Senator Risa Ontiveros ang mga nasa likod ng video ni Michael Maurilio alias Rene na nagsabing tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga Duterte. Pinabulaanan ng senadora ang mga alegasyon sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga email at text mula kay alias Rene. Saksi, si Mav Gonzalez. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Mariin ang pagtanggi ni Senadora Risa Ontiveros sa mga pahayag ni Michael Maurilio alias Rene. June 25 nang i-post online ng isang pagtanggol valiente kung saan sinasabi ni Maurilio na tinakot at binayaran lang umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at idawit ang mga Duterte. Kabilang sa mga isinawalat niya noon sa Senado ay ang pang-aabuso umano ni Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Pero giit ng senadora, si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula December 2023 at nag-volunteer na tumestigo laban kay Kibuloy. Naglabas pa siya ng mga screenshot ng email at text bilang resibo. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Ilang araw bago lumabas ang video, nag-message pa raw si Maurilio sa opisina ni Ontiveros noong June 22 at 23. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me. Kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Nireport daw nila ito sa PNP Davao. Pero habang inaaksyon na ng pulisya, biglang lumabas naman ang video ni Maurilio na binabawi ang mga nauna niyang pahayag sa Senado. Ayon kay Ontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. This isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran.
Ayon kay Hontiveros, sa Miyerkules ay magsasampa sila ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ni Kibuloy at Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 5 re-elected, 4 na nagbabalik Senado, at 3 first-timers ang mga bagong senador na mapapabilang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang panawagan po ng isang senador, panumpain na ang 12 bilang mga senator judge. Saksi, si Mav Gonzalez. Pagpatak ng alas 12:01 ng tanghali kanina, nagsimula na ang termino ng 12 senador na nanalo sa election 2025. Kaya si Senator Risa Hontiveros may panawagan kay Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Anytime 12:01 p.m. onwards of today, pwede na at sana ipanumpa na ni Presiding Officer yung 12 pang bagong mga senador. Sa 12 newly elected senators, 5 ang re-elected, sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid at Amy Marcos. 4 naman ang returning o mga dating senador na nagbabalik Senado, sina Bam Aquino, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto. Habang 3 ang mga bagong salta sa Senado, sina Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Sabi ni Hontiveros, in session pa rin ang impeachment court at hindi pwedeng basta lang i-dismiss ang kinakaharap na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Sabi rin ni Senador Joel Villanueva, tututulan niya kung may magmosyon na i-dismiss agad ng korte ang articles of impeachment. Yung initiation, exclusive sa House, trial, exclusive sa Senate. For me, parang napaka-clear. We need to have a trial. Gusto rin makita muna ng bagong senador na si Erwin Tulfo ang mga ebidensya, kaya kailangang umabot sa trial. Pero sabi niya, I'll be the first one to say, kung after few days wala naman laman, why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. It will take 6 months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. Sabi rin ni Senador Tito Soto, dapat bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at ang bise na ipresenta ang kani-kanilang argumento. Sabay banggit sa hinaharap ng Senate leadership. I expect that the impeachment court will be called by July 29 kung sino man yung Senate President. Hindi pa pwedeng i-dribble yun, hindi pa pwedeng babae-balahin yun. Hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nameligro ang isang grupo sa gitna ng rumaragasang baha sa Pakistan at maya-maya pa, tinangay ng tubig ang 2 sa kanila. Bago po ito, nag-aagahan na isang mag-anak sa tabi ng ilog at lumapit para mag-selfie ang ilang bata. Pero biglang tumaas ang tubig at natangay sila. May mga tumalon para subukan silang iligtas. Hindi pa masabi kung ilan ang nasawi, pero 9 ang na-recover na katawan ayon sa mga otoridad nito. Pinag-iingat ang mga turista at residente sa patuloy na banta ng baha. Tinawag na dream come true ni Scarlett Johansson ang kanyang role sa pelikulang Jurassic World Rebirth. At memorable para sa cast, ang Jurassic experience, lalo't kasabay nito ang isang espesyal na blessing para sa isa sa mga aktor. Narito ang showbiz saksi ni Lin Chin. Lalakad na ulit ang mga prehistoric giants sa Jurassic World Rebirth sa pangunguna ni Hollywood superstar Scarlett Johansson. 15 years of manifestation has worked. What was the first thing that you did as soon as you found out you're Zora? I called my husband Colin and was like, I'm in Jurassic! Because he knows how meaningful it was. He's still so excited. Even if you feel kind of embarrassed,
to share your enthusiasm, you should, because it can result in a dream come true. But you slept in a Jurassic tent for a year, a solid year. I did. Have you replaced that tent? I mean, do you have a tent now for you and your kids? I think my sister made me get rid of it after a year because she was like, this thing takes up the entire Room. whole bedroom. I do a lot of pillow forts. You must think you're the coolest mom since you're, playing with dinosaurs now. I have an 11-year-old daughter, so she goes in between thinking I'm the coolest mom and also the most embarrassing mom, which is, I think, healthy. That's right. Kitang-kita ang magandang relasyon ng buong cast on and off camera. It's a collective of good people. A lot of wonderful spirits, a lot of really talented people. Jonathan, your life has changed so much the past few years. It's been crazy. What are you most thankful for? Meeting brilliant people along the way. There's a lot of pinch me moments. Unforgettable para kay Rupert Friend ang Jurassic experience. Dahil sa kalagitnaan ng shoot, pinanganak ang kanyang first baby. I watched my daughter being born on FaceTime in the lounge of the airport. If you could play God and bring back an extinct creature for just one day, or bring back someone who has passed on, what or who would it be and why? I went from woolly mammoth to George Michael. Wow! In one thought, which is actually has happened I before. too was like, a dodo bird. My grandma. You know what? Prince! Yes! Prince! Para sa GMA Integrated News, ako si Lin Cheng, ang inyong saksi. Nagningning sa red carpet ang Kapuso stars, personalities at executives na dumalo sa Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special kagabi. Saksi si Nelson Canlas. Rumampa sa red carpet with their glamorous attire sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera, Asia's multimedia star Alden Richards, at Kapuso Primetime Princess Barbie Portesa. Very, very proud. Dito na ako lumaki. So kumbaga, yung paghulma sa akin bilang isang tao talaga, malaking parte doon yung GMA. Ito talaga yung aming tahanan literal. Parang lahat nasa GMA Yung ngayon palagi namin sinasabi na proud kami to be Kapuso at mananatili kaming Kapuso. That gut feel served me right, and I couldn't be happier that I'm still here in GMA after 15 years. Gaya ng Diamond Year celebration, kuminang din sa red carpet sina Rian Ramos, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Kylie Padilla, Julia Ann San Jose at iba pang Kapuso stars. Dumalo rin ang mga personalidad ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs gaya ni nasaksi anchor Pia Arcangel, Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil, Arnold Clavio, Ivan Mayrina, Ato Maraulio, Connie Sison, Rafi Tima, Marisu Mali, Howie Severino at Jessica Soho. Present din siyempre sa mahalagang milestone ang mga haligi ng Kapuso Network sa pangungunan ni GMA Network President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Committee Chairman Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Unang-una at higit sa lahat, yung taus-pusong pasasalamat sa ating mga manonood, sa ating mga kapuso. They are the reason we're here. So for the last 75 years, naging karangalan at privilege natin na paglingkuran sila. And we look forward to the next 75 years of being one with the Filipino. Mapapanood ang Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special sa July 12. Dito lang sa GMA. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Kilala po ang Pampanga bilang isang pasyalan para makatikim ng iba't ibang pamanang pagkain. Sa kauna-unahang Cree Cinema Short Film Festival doon, tampok din ang mga eksenang nagpaiyak, nagpasaya, at nagpaindak sa mga manonood. Ating saksihan. Mapapalaban ka talaga sa kainan pag niyaya ng mga taga-Pampanga. Mekeni, manganta mo. O tara,
kain tayo. Hindi lang sa sikat na sisig, kundi sa maraming iba pang putaheng ipinagmamalaki ng mga kabalet. Ang ilan sa mga ito tampok sa maikling kwentong isinalin sa Pinilakang Tabing para sa kauna-unahang Cuisinama Short Film Festival sa Pampanga. Sige, I got you! Wow! Pakipahan ko kay Batne! 8 maikling pelikulang likha ng mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad ng probinsya. Bida ang mga pamanang putahe gaya ng bulanglang, isang uri ng sinabawang gulay, arobong kamaro o adobong mole crickets, at tibok-tibok o yung kakaning gawa sa rice flour at gatas ng kalabaw na mistulang tumitibok dahil sa pagbula nito habang niluluto. Ano yata yan, ma? Guwape, kabang Luna. Meron ding musika. Yaman, dareng asan. Yaman na di atuga. Drama. Ewan na balikan. Kasi, hasta kabilis makaliwan. At nakakaiyak na tagpo. Nidala si ate sa ospital. Masaya hindi lang ang mga nakapanood, kundi mga estudyanteng naipamalas ang kanilang kasanayan at talento. Meron po tayong mga storyang pilit na kinakalimutan na ito po pala din yung mga bagay na magbabalik sa atin sa kung saan po tayo nanggaling. I'm very thankful po to have a platform po to showcase our art po as students and Kapampangan po. Na apagagayo kami, apalungkot yung kami, apasaya, at apaindam yung kami, kabang makalungkot kami, kabang album nila, then 8 short film entries already. O Batachutake, burita mo po kasing iparas kaya kayong bagong henerasyon, ipamana at eta mo po kalingwan, lalo na ingke kata mo pong kultura, keng kulinarya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Be careful at baka ma-fall. Viral po ang video ng isang fan na literal na na-fall sa gitna ng performance ni Paul Salas sa Brooks Point, Palawan. Matapos magpa-picture ng isang fan, nagpatuloy sa pagkita si Paul at kinuha ang upuan. Pero upuan pala yun ng fan, kaya natumba siya pagbalik po doon. Ang paliwanag ni Paul, madalas niyang gawin ito kapag nagpo-perform. At nakausap din niya ang fan na si Katrina Lopez na hindi raw inaasahan ng pangyayari. Pero napasaya raw sila ng aktor. Unang-una madam, sorry. Hindi ko napansin talaga. Kaya mga kapuso at nakotigil na yung pangbabash din sa amin dalawa. Magdadala ako ng upuan the next show para wala nang, di ba, wala nang casualties, kumbaga wala nang maapektuhan. Natigil ang concert ni Beyonce sa Houston, Texas sa Amerika. Stop, boy! Habang nasa ere si Queen Bee, nagkaaberya, tumagilid ang sinakyan niyang props na kotse. Napakapit ang singer sa flagpole para bumalanse. Napuno ng kaba ang stadium bago nagpalakpakan ng fans habang dahan-dahang iginaba si Beyonce. Ayon sa management company ni Beyonce, technical mishap ang nangyari. Walang naiulat na nasaktan. Puno na pasasalamat si Michelle D sa kanyang speech sa Love Laban 2025 Pride Festival. Pagkatapos ng kanyang performance, ikinwento niya ang kanyang coming out journey. Hindi raw niya inakalang magagawa niya ibahagi sa publiko ang kanyang sexual orientation. At dahil dito, nakahanap daw siya ng bagong support system. I have nothing but love for this community. Alam nyo, bago ako nag-out 2 years ago, akala ko talaga na hindi ko yun magagawa. But look at us now. Strength in numbers. And it's when I came out that I found a new support system that doesn't judge, that understands. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.